Hinamak na manugang. Kabanata 521. I think nananaginip ka. Huwag mong isipin ang tungkol sa paglalaro ng larong ito. Akin na lahat ng scores. Galit na sabi ni Wu Wei. Nag-concentrate siya at kinuha ang paniki, gumawa ng karaniwang postura ng pagtama. Itinuon niya ang buong atensyon niya sa billiard ball. Hindi masama ang posisyon ng ika-6 na bola. Hindi ito naharang sa pagitan ng puting bola at ika-6 na bola. Usually, nakakatamaan niya ito ng nakapikit. Bang! Si Wu Wei ay puno ng kumpiyansa, at tumama gamit ang kanyang poste. Tumama ang puting bola sa berdeng bola, at agad na gumulong ang berdeng bola papunta sa ball bag. Hehe, overestimate mo ang sarili mo. Tumayo si Wu Wei na nakangisi at tumingin kay Alex Dixon ng masama. Open your dog eyes wide and see clearly. I am the #1 professional billiard player on Curved Island. Who gave you the guts to show off in front of me? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Mahina niyang sabi, sinabi ko sa iyo na gamitin ang iyong buong lakas, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay mahina. Inangat niya ang ulo niya at biglang ngumiti ng sarcastic. Yung #1 contestant ng Curved Island. Natahimik ang paligid. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wu Wei, ngunit hindi niya narinig ang pamilyar na tawag. Pwede ito ay. Tumingon siya at natigilan. Paano ito posible? Tumigil talaga ang berdeng bola sa tabi ng ball bag at isang solong layo mula sa pagpasok sa butas. Natigilan si Wu Wei sa lugar, isang patong ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang likod, at siya ay bumulong. Imposible. Impossible. Ang lakas ng pulso ko hindi pwedeng tumigil. Tahimik din ang paligid. Puno ng gulat ang kanilang mga mata habang nakatitig sa billiard table. Ngayon lang nila ito nakita ng malinaw. Papasok pa lang sa butas ang berdeng bola, bigla itong tila hinayla ng hindi nakikitang puwersa, at unti-unting bumagal ang takbo nito, na tuluyang huminto sa gilid ng ball bag. Ito ay simple. Katulad ng kapangyarihan ng mga multo at Diyos. Ako naman. Malamig na sabi ni Alex Dixon at naglakad pasulong na may hawak na paniki. Kinagat ni Wu Wei ang kanyang mga ngipin at inilapag ang paniki. Ngumisi siya. Hayaan na lang kita, basura, maghagis ng bola. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at mahinang nataman ang bola. Ang berdeng bola ay gumulong pababa sa ball bag. Si Wu Wei, na nakatingin sa gilid, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang bolang ito ay halatang inihagis niya, ngunit nauwi sa pagkakataong sinamantala ito ni Alex Dixon. Malamig siyang bumuntong hininga at sinabing, Dixon, huwag mong isipin na magkakaroon ka ng ganoong swerte tulad noong nakaraan. Mapupulot mo lang itong bola ko. Si Jane Lewis ay labis na kinabahan at hindi man lang nang ahas na magsalita. Natatakot siyang abalahin si Alex Dixon. Swerte lang ngayon. Kahit na siya ay hindi naniniwala na si Alex Dixon ay makakapuntos ng isa pang bola. Bukod dito, ang posisyon ng ikaptong bola ay masyadong kakaiba. May 2 bola sa gitna. Maging si Wu Wei ay walang gaanong kumpiyansa na tamaan ito. Yumuko si Alex Dixon at hinampas ang kanyang poste. Bang! Tumama ang softball ng #7 sa mesa. Parang may mata ito. Umikot ito sa 2 bola at saktong pumasok sa butas. Imposible. Umungol si Great Wu at tumayo habang nanginginig. Bakit may swerte pa rin ang basurang ito? Umiti si Alex Dixon at sinabing, tulad ng sinabi ko, natapos na ang swerte mo. Ngayon ko na. Huling shot mo na yon. Sa susunod na 3 round, ginagarantiyahan ko na hindi ka makakatapos ng kahit isa, layunin. Kalokohan. Galit na si Wu Wei. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe habang nagmumura. Alex Dixon, gusto kong makita kung hanggang kailan ka makalaro ng unggoy. Ito ay dapat na isang aksidente. Para sa isang baguhan na tulad ni Alex Dixon, kahit na may swerte siyang lumalaban sa langit, imposibleng mapanalunan niya silang lahat. Kinuha ni Alex Dixon ang baseball bat at naglakad sa kabilang side ng pool table. Bang! 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 Kasabay ng malulutong na tunog ng banggaan, lalong naging excited ang mga tao sa paligid. Mula sa patay na katahimikan hanggang ngayon, ang mga tao ay kumukulo sa pananabik.
Ang mukha ni Wu Wei ay naging mas mapatla at ito ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ang mga bola ni Alex Dixon, isa-isa, ang bawat strike ay walang katulad na tumpak at kahanga-hanga. Ang panunood sa kanyang paglalaro ng bola ay parang panunood ng Snuck Top Expert Competition sa mundo. At si Alex Dixon ang kampyon na minamaliit ang lahat. Matapos makapasok sa butas ang huling number 15 na bola, madaling nagkibit-balikat si Alex Dixon. Wu Wei, tapos na ako. Nakita mo ba ng malinaw? Matigas na nakaupo si Wu Wei sa upuan at hindi makapagsalita. Nakita niya ito ng malinaw. Sakto lang ang shooting posture ni Alex Dixon, at naglaro pa siya ng trick. Napakakinas ng straight line ball at arc line ball na kahit siya ay nasilaw sa mga ito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid kaya hindi nila napigilan ang sarili. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na nakakita sila ng napakagandang snowflake. Nagulat din ang ekspresyon ng Rabbit Girl Judge. Nang hawakan niya ang tripod para i-swing ang bola, hindi niya maiwasang mapatingin kay Alex Dixon. Sobrang gwapo niya talaga. Astig na sumabog. Tuwang-tuwa si Jane Lewis na namula ang mukha. Hindi niya napigil ang tumakbo sa gilid ni Alex Dixon at ipasa sa kanya ang mineral water. Hobby, ang galing mo. Galit na tumayo si Wu Wei at umungol. Don't be so proud of yourself. May second round pa. Siguradong hindi siya matatalo sa second round. Sa second round, unang lalaban ang matatalo. Halos naipon na ni Wu Wei ang lahat ng kanyang lakas. Hinawakan niya ang cue stick at yumuko. Sumusumpa siya sa kanyang puso na ang bowlang ito ay dapat na makapunta. Bang! Tinamaan niya ang kanyang poste. Magpapalakpak sana si Wu Wei, ngunit agad siyang napatulala. Ano ang nangyayari? Malinaw na nataman niya ang isang straight line na bola. Bakit biglang umikot ang bola at tumama sa mesa nang malapit na itong tumama sa goal bag? Magaling naglalaro. Umiti si Alex Dixon at pumalakpak. Ikaw talaga ang pinakamagandang player sa unang round ng Curved Island. Ang mga tawanan at boos ay narinig kung saan-saan. Masyadong mabaho ang bowlang ito. Kahit isang ordinaryong tao ay hindi makakagawa ng ganoong kakulit na bola. Naging berde ang mukha ni Wu Wei, at halos mabali niya ang poste. Malinaw na itinoon niya ang kanyang isip, kaya paano siya makakaligtaan. Tumayo si Alex Dixon at naglakad sa gilid ng mesa dala ang paniki. Malamig niyang sabi, sinabi ko na noon, tapos na ang swerte mo. Ngayon lang, last shot mo na. Pagkasabi nito ay kinuha niya ang bat at sinimulang itama ang bola. Isang shot, isa pang galaw. Ang malinaw na tunog ng bola ng bilyar ay umalangaw sa ritmo, tulad ng paggalaw ng isang orasan. Tuluyan ang tumahimik ang buong billiard room. Halos lahat ay nagsisiksikan sa billiard table na ito, nag-aagawan upang masaksihan ang hindi pa nagagawang labanan na ito. Hindi. Dapat ay ang pagganap lamang ni Alex Dixon. Gumuhit, stick, stamp. Halos mabaligtad ang bubong ng mga tagay sa paligid. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang mukha ni Alex Dixon. Pagkatapos ng huling suntok, tumayo siya at tumalikod parang umiti sa natulala na si Wu Wei. Sayang naman. Isang palabas na lang ang layo mo sa swerte. Nanalo ako. Matigas na nakaupo si Wu Wei sa upuan at tuluyang hindi nakapagsalita. Naghinala pa siya na nananaginip siya. Talagang nawala na siya ng tuluyan. Hindi pa siya natalo ng ganito kalungkot noon. Umalangaw ang malutong na boses ng Rabbit Girl referee. Ang final score ni Mr. Wu, 15 points. Ang huling marka ni Mr. Dixon ay 345 puntos. Hindi makapaniwala si Wu Wei. May 15 points lang siya para ipahiya ang sarili niya. Ang lalong nagpahirap sa kanya na tanggapin ay kailangan niyang magbayad ng mataas na presyo na 165 milyon. Sa gitna ng kakulaitan, nakangiting naglakad si Alex Dixon sa harap ni Jane Lewis at sinabing, Miss, nanalo ako sa kontratang pinirmahan mo. Hobby. Si Jane Lewis ay labis na nasasabik. Niyakap niya ang leeg ni Alex Dixon at napaamoy ito sa mukha. Umiti ng masama si Alex Dixon at tinuro ang bibig niya, halika ka rin dito.
Napanalunan niya ang kontrata para sa kanyang asawa at binigyan pa niya ito ng dagdag na 15 milyon. Kahit anong mangyari, kailangan niyang samantalahin siya. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis. Kinurot niya ang bewang niya at nagpout, "Managinip ka. Miss, hindi ba pwedeng humingi ng interest?" Umiti si Alex Dixon. Namula si Jane Lewis at bumulong, "Bibigyan kita ng interes pag-uwi ko." Kabanata 522. Pareho silang nanliligaw at nanligaw sa isa't isa, na parehong nahulog sa mga mata ni Wu Wei. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa selos at puot. Tirek ang kanyang mga mata, at basang-basa ang kanyang buong katawan sa malamig na pawis. Ano ang dapat niyang gawin? Hiniling sa kanya ng kanyang ama na pumirma sa kontrata, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya mawawalan ng kontrata, ngunit mawawalan din siya ng higit 10 milyon. Higit pa rito, pagkatapos ng araw na ito, ang mukha ng pamilyang Wu ay tuluyan ng mawawala. Sa kanyang ama higit na pinahahalagahan ang mukha, ito ay isang bagay na hindi mapapatawad. Dahan-daang itinaas ni Wu Wei ang kanyang ulo at tinitigan si Jane Lewis. Buti na lang at pinirmahan ang kontratang ito bukas. Ngayon ay isang pandiwang kasunduan lamang. Hindi niya ito pinirmahan, kaya ano ang dapat ikatakot? Sa pag-iisip nito, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ni Wu Wei. Hindi siya aamin sa verbal contract na ito. Hindi pa natatapos ang kanyang plano. Hindi dapat isipin ni Alex Dixon na natalo siya sa isang pool ball lang. Sa pag-iisip nito, si Wu Wei ay parang nalulunod na habang siya ay nadulas palabas ng Minlan Clubhouse habang ang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga paa. Sa labas ng pinto sa likod ng clubhouse, isang dosenang malalakas na lalaki na may mga pamalo sa kanilang mga kamay at nagtipon. Nang makita nilang lumabas si Wu Wei, tumayo silang lahat. Ang isa sa kanila ay isang malakas na lalaki na may ulong lalaki. Nakatopless siya at may tattoo na green dragon sa upper arm. Siya ay tumingin lubhang mabangis. Natigilan siya saglit bago siya lumapit at nagtatakang nagtanong. "Boss Wu, di ba sabi mo maghintay tayo dito at magbugbog ng basura? Bakit ikaw lang ang nandito?" Sabi ni Wu Wei habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit. "Nagbago na ang plano. Shanji, maghanap ka pa ng ilang kapatid bukas. Doblehin ko ang pera." Tuldok tuldok tuldok. Hinayla ni Alex Dixon si Jane Lewis at tuluyang sumiksik palabas ng Minlan Clubhouse. Ang mga tao sa billiard room ay kumukulo sa tuwa. Pinalibutan siya ng mga ito sa gitna. May mga taong gustong magpa-autograph sa kanya. Wala siyang choice kundi ang hamampas ng ilang beses sa billiard table na nagdulot ng panibagong sigaw. Ayaw ni Alex Dixon na maging masyadong kapansin-pansin. Tinawag niya ang manager upang tumira sa pinangyarihan, at pagkatapos ay nakahanap ng pagkakataon na hilain si Jane Lewis mula sa karamihan. Noong una, gusto niyang hanapin si Wu Wei, kaya tinapos niya ang kontrata sa parehong araw para maiwasan ang batang ito na maging pag-alit at hindi siya makilala. Gayunpaman, napakaraming tao ngayon. Nang lumingon siya, alam niyang nawala na si Wu Wei. Narinig niya mula sa manager na si Wu Wei ay palihim na nadulas kapag may hindi handa. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Jane Lewis at sinabing, ang kontratang ito ay katumbas ng pagkalugi ng Wu Corporation. Siguradong hindi ito pipirmahan ni Wu Wei. "Huwag kang mag-alala." Umiti si Alex Dixon at isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, "Ang mga naglakas loob na tumalikod sa kontrata sa harap ko ay dapat bumalik na may interes dahil hindi nila kayang matalo. Gusto ng pamilyang Wu na utangin ang perang ito. Mangarap pa." Walang pakialam si Jane Lewis. Siya ay nahuhulog sa kanyang kasab-ikan, at ang kanyang isipan ay malalim pa rin na nakatatak sa eksena ng pag-indayog ni Alex Dixon sa kanyang poste sa isang walang pakialam na paraan. Hindi niya lubos na inasahan na ganoon kalakas ang kanyang asawa. Sobrang gwapo niya talaga. Umupo si Jane Lewis sa passenger seat at palihim na sinulyapan si Alex Dixon sa tabi niya. Namula ang mukha niya. Akala niya ay basura siya, ngunit hindi niya akalain na palagi siyang sorpresahin ito. Kung hindi dahil sa sobrang daming tao sa billiard room, halos mapatalo na siya sa mga braso nito.
Gayunpaman, huminahon si Jane Lewis at ang kanyang puso ay napuno ng mga katanungan. Noong naglalaro siya ngayon ng pool, si Alex Dixon ay baguhan pa lamang. Paano nakapasok ang kanyang poste sa butas at magdulot ng sensasyon? Kung nagkataon lang, hindi sana ito nagkataon. Isa lang ang dahilan. Nang maisip ito ni Jane Lewis, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha at nagtanong. Alex Dixon, marami ka bang tinatago sa akin? Natigilan si Alex Dixon, at namamanhid ang kanyang anit. Masyado bang maganda ang performance niya ngayon, at naghinala ang asawa niya na hindi siya ordinaryong tao? O dahil ba ang kanyang lihim na paglilinaw ay nakita ng kanyang asawa? Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Jane Lewis, nakita na lamang niya ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo, at ang kanyang mga mata ay may kainahinalang nakatitig sa kanya, ang kanyang magagandang mata ay hindi kumikislap. Pakiramdam ni Alex Dixon ay namamanhid ang kanyang anit sa pagkakatitig sa kanya, kaya't hindi na siya nakita ng bala at nagpaliwanag. Wife, I'll be honest with you. Actually, ngayon lang ako naglaro ng pool dahil nagbubungkal ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Jane Lewis gamit ang isang kumpletong ekspresyon. Alex Dixon, mas mabuting huwag gawin ang ganitong bagay sa palabas. Tumalon ang puso ni Alex Dixon at mabilis niyang sinabi, asawa, masyado akong maingat sa nakaraan. Mula ngayon, sasabihin ko na sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. I mean, tungkol sa panloloko mo habang naglalaro ng pool. Sabi ni Jane Lewis na may seryosong ekspresyon, sa pagkakataong ito, hahayaan ko na. Alam kong ginawa mo ito para tulungan akong tretuhin si Wu Wei. Kasuklam-suklam nga, siya. Pero ang mga tao ngayon ay lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo kung malalaman nila na niloko ka, magtatrabaho ka na sa Haicheng Group Company mula ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Jane Lewis, si Alex Dixon ay nalilito. Miss, anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Jane Lewis at sinabing, hubby, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko, ngunit kung matutuklasan ang ganitong bagay, ang makakasira ng iyong reputasyon ay ikaw. Hindi madali para sa iyo na makahanap ng mabuti, trabaho mo ngayon. Bakas pa rin sa mukha ni Alex Dixon ang pagtataka. Sinira ko ang sarili kong reputasyon. Mrs., pwede bang linawin mo? Pinandilatan siya ni Jane Lewis at sinabing, nagpapanggap ka pa rin sa akin. Tiyak na tinatrato mo ako na parang tanga. Ang Minlan Clubhouse ay pag-aari ng iyong Haicheng Group Company. Nakipagsabwatan ka ba sa manager? Nag-install ka ba ng cheating device sa ang bola ng bilyar? Asawa, hindi alam ni Alex Dixon kung matatawa ba siya o maiiyak nang marinig iyon. Hindi niya talaga alam kung sasabihin ba niya na masyadong malaki ang imahinasyon ng asawa niya o masyado siyang matalino to the point na hindi siya pinaniwalaan ng asawa niya. Kumpiyansa pa ngang sinabi ni Jane Lewis, nakita ko na ang marami sa mga pamamaraang ito. Nanood ang tatay ko ng pelikulang Gambling King kahapon, at nag-install siya ng remote control sa dice. Naghagis siya ng maraming puntos hanggat gusto niya. Alam na alam ko. Oo Mrs., tama ka. Nagpipigil ng tawa si Alex Dixon at nagkunwaring nagmumuni-muni. Nagsalita siya sa sakit, sa pagkakataong ito ay si Wu Wei ang masyadong kasuklam-suklam. Tinatrato ko rin siya sa sarili niyang paraan. Wala nang susunod. Oo. Tumango si Jane Lewis at nakahinga ng maluwag. Sa katunayan, iniisip niya ang tungkol sa reputasyon ni Alex Dixon. Hindi malaking bagay na mawalan ng pera sa kanyang kontrata, ngunit natatakot na siya kapag nasira ang reputasyon ni Alex Dixon, siya ay magiging basura muli ng nakaraan. Kahit na walang pakialam si Jane Lewis, kaya pa rin niya itong suportahan sa buong buhay niya. Ngunit sinong babae sa mundong ito ang hindi nagnanais na maging matagumpay ang kanyang asawa? Lalo na nang marinig ni Jane Lewis si Helena na nagsabi ng basura buong araw, sapat na ang narinig niya. Palihim na tumawa si Alex Dixon ngunit nakahinga rin ng maluwag. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung ang kanyang asawa ay hindi nakarating sa ilalim nito, maaaring kailanganin niyang mag-aksaya ng kanyang hininga. Ilang sandali pa ay bumalik na silang dalawa sa villa. Nakatulog na ang mga kapamilya.
Pumunta si Jane Lewes sa banyo sa ibaba para maligo. Naglakad si Alex Dixon sa bakuran at tumawag sa Yan Capital. Ang Jinling Pharmaceutical Factory ay halos tapos na. Tinawagan niya si Jiang Shuili at nagtanong tungkol sa pagbibenta ng gamot sa Yan Capital. Gayunpaman, si Jiang Handong ang sumagot ng telepono. Ang kanyang tono ay walang katulad na solemna at nagpapahayag din ng pakiramdam ng pagkahapo. Alex, maganda ang takbo ng joint ventures. Napunan na ang mga order. Ganap nang ginawa ang production line ng pharmaceutical factory sa Haicheng, ngunit hindi pa rin sapat ang gamot, lalo na ang pinakabagong pagsiklab ng kakaibang sakit sa Yan Capital. Hinihintay ng lahat na mailabas ang bagong repairing ointment. Isang kakaibang sakit. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Kabanata 523. Noong siya ay nasa Yan Capital, isang kakaibang sakit ang lumitaw sa labas ng lungsod. Ang balat ng mga taga-nayon ay naging itim, at ang ilan sa kanila ay namatay dahil sa pagdurugo mula sa kanilang mga butas. Ninakaw ng kanyang kalaban, Heaven and Earth Pharmaceutical, ang Race Eta, kaya kinuha niya ang pagkakataong ito para suran ang joint ventures. Pagkatapos noon, inilantad niya ang mga ito at buong lakas niyang ipinamahagi ang gamot. Ang kakaibang sakit ay nawala rin ng walang bakas. Pero hindi niya akalain na lilito talaga ito ngayon. Mabigat ang tono ni Jiang Handong habang walang magawang sinabi, ilang araw na lang. Tumitaw siya sa kanilang nayon malapit sa Yan Capital, at hindi pa rin kami sigurado kung may kakaibang sakit siya. Ilang propesor sa medisina ang nagkaroon na napunta sa nayon. May mga medical team mula sa ibang bansa na dumating upang tumulong sa kakaibang sakit na ito at hindi ito lubos na mapapagaling ng mga monghe kaunting pagkain. Sige, may balita mula sa Medical Science and Technology University. Tawagan mo ako at sabihin sa akin. Tumango si Alex Dixon. May bakas ng pagdududa sa puso niya. Noong nakaraan, may malabo siyang pakiramdam na kakaiba ang kakaibang sakit na ito. Ngunit hindi niya ito naimbestigahan ng lubusan. Nagmamadali siyang bumalik sa Jinling. Baka ang kakaibang sakit na ito ay maaaring mag-mutate, at kahit ang repairing ointment ay hindi ito kayang pigilan. Pero ngayon wala siya sa Yan Capital, kailangan niyang maghintay ng balita mula kay Jiang Handong. Si Alex Dixon ay muling tumawag kay Baldy na nasa malayo sa Yan Capital, at sinabihan siyang bumalik sa Jinling kasama ang kanyang bodyguard na si Chen Jiang. Nakayakap ang kalbo sa isang magandang babae. Nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, agad siyang bumaba mula kay Shi Mengxi. Ayo, guro, sa wakas ay naalala mo na ako. Nami-miss ka ng iyong mga alagad hanggang sa mamatay. Tubig ang dalawang luhang ito. Kapag nakita ko si guro, para bang nakita ko ang aking ama. Araw-araw nagsusunog ng insenso ang aking alagad upang ipagdasal na mabuhay si guro mahabang buhay, at magkakaroon siya ng walang katapusan swerte sa pag-ibig. Makinis at natural ang kanyang pambabola. Hindi man lang siya dumighay. Wala nang choice si Alex Dixon kundi ang humarang. Tama na. Bumalik ka sa Jinling, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako, kalbo, wala akong ibang alam, pero marami akong koneksyon. Marami akong kilala na kapatid kay Jinling, at isa sa kanila ay Shanji. Magkaibigan kami na kumukuha ng sabon. Master, kung kailangan mo ng isang tao ngayon, tatawagan ko si Shanji at hiniling sa kanya na puntahan ka kaagad. No need. Bumalik ka na lang bukas ng umaga. Umiling si Alex Dixon. Ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanya at hindi maaaring makitungo sa mga magsasaka. Pagkatapos ng nakaraang insidente ng pagpatay, kailangan niyang seryosohin ito. Bago pa siya makapagtanong ng totoo, ang tatlong pumatay ay namatay na mula kay Gu. Nangangahulugan ito na talagang may taong gumamit ng lason ng Gu. Kamakailan lamang, pinipigilan ng kabilang partido ang kanyang sarili na kumilos, kaya tiyak na hindi siya lalabas, ngunit hindi rin siya sigurado. Ang kabilang partido ay din cultivator. Sa pag-asa pa lang kay Uncle Lee, hindi niya tuluyang may pagtanggol ang sarili, kaya kailangan niyang pabalikan ang maraming tao para protektahan ang kanyang asawa at pamilya. Nang matapos ang tawag ni Alex Dixon ay naligo na siya at naghanda para bumalik sa pag-aaral para matulog. Ilang araw na siyang natutulog sa pag-aaral.
Noong nakaraan, nakatira siya sa parehong silid ng kanyang asawa. Hindi naging madali para sa kanya ang lumipat mula sa lupa papunta sa kama. Paminsan-minsan, nagagawa pa niyang hawakan ang asawa. Bagamat natulog siya sa iisang higaan ng kanyang asawa, hindi naman mahirap para sa kanya na matulog mag-isa. Pero ngayon, agad na naramdaman ni Alex Dixon na siya ay binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Hindi na siya kasing galing ng dati. Mag-isa siyang nakatira sa study, kasama ang dalawang babaeng magkatabi. Naririnig pa niya ang masarap na tawanan ng dalawang babae sa kalagitnaan ng gabi. Dagdag pa sa eksena ng dalawang babaeng nakapijama na naglalaro sa kanyang isipan, umakyat ang dugo sa kanyang katawan sa kanyang ulo. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Alex Dixon. Binuksan niya ang kanyang telepono at naghanda upang maghanap ng ilang video ng mga guro para maresolba ang kalungkutan ng mahabang gabi. Sa sandaling ito, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa katabi. Natigilan si Alex Dixon. Agad siyang bumangon sa abot ng kanyang makakaya. Lumabas siya ng study at itinulak ang pinto sa katabing kwarto. "Miss, anong problema?" Pagbukas ng pinto, natigilan si Alex Dixon. Nakita niya si Ming Nooran na nakahiga sa kama at nakatapis ng tuwalya sa mukha. Si Mrs. Jane Lewis naman ay nakasuot ng itim na suspender na pajama at nakapatong sa kanyang katawan. Katatapos lang maligo ng dalawang babae at ang apat na mapuputing mahabang binti nila, kasama ang hindi nila nararapat na eksena ng mga bata, ay halos madyugo si Alex Dixon. Nakakasabog ang eksenang ito. Nawala ang isip ni Alex Dixon. Parang tsunami ang pagkabigla sa kanyang puso. Hindi kaya nakasama niya ang asawa niya sa isang kwarto dahil may gusto ito sa mga babae. Ang huni ng mga ibon ay nagmumula sa katabing kwarto tuwing gabi. Baka ang asawa niya at si Ming Nooran. F-sick. Alex Dixon, anong ginagawa mo dito? Kasunod ng sobrang galit na sigaw ni Jane Lewis, si Alex Dixon ay natama ng isang unan na lumipad papunta sa kanya bago siya nakabawi sa kanyang pagkakabigla. Mabilis niyang kinuha ang una at tumingin sa kanilang dalawa. "Asawa, Nooran, anong ginagawa mo?" Halos mad-ulash ang tuwalya ni Ming Nooran at mabilis niyang ginamit ang kamay para hilahin yon. Umupo siya na namumula ang mukha at sinabing, "Nadulas ako noong naliligo ako at nasugatan ang binti ko. Tinulungan ako ni Ching Yan na uminom ng puting gamot at nag-spray. Sa huli, nang uminom siya ng puting gamot, nahulog mula sa dumi, at nasaktan ang kanyang binti. Sprain ang paa niya." Tumingin si Alex Dixon kay Ming Nooran at pagkatapos ay tumingin kay Jane Lewis, na ang damit ay hindi malinis, at nagtanong, "Sprain your leg. Ano ang kinalaman nito sa pagyakap sa inyong dalawa at paghawak sa isa't isa?" Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang unan ang lumipad at nabasag sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito ay hinanda na ni Alex Dixon at sinalo ang unan. Galit na galit si Jane Lewis na namumula ang mukha. She stared at him and said, "Alex Dixon, what are you thinking about? Kanina lang nakatayo si Nooran sa kama at tinulungan ko siyang maglagay ng puting gamot. Sa huli, sumakit ang binti ko at hindi ako makatayo ng maayos. Nahulog ako, sa katawan niya. Mabuti yan." Nagpakawala ng mahabang hininga si Alex Dixon at sa wakas ay napahinga ang kanyang nag-aalalang puso. Wala lang kung nahulog lang siya. Nag-aalala pa rin siya kung ano ang gagawin niya kung magkagusto ang asawa niya sa mga babae. Nakita ni Jane Lewis ang ekspresyon ni Alex Dixon at alam niya kung ano ang iniisip niya. Pinandilatan niya ito at sinabing, "Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Kung may oras ka, bakit hindi ka pumunta at tulungan kaming mag-apply ng gamot? Gusto mo talagang gawin ko?" Natigilan si Alex Dixon. "Siyempre." Galit na sabi ni Jane Lewis, "Ay trito mo na lang bilang parusa para maiwasan mo na mag-isip ng sobra." Pagtapos, itinaas niya ang kanyang pantulog at iniunat ang kanyang makinis at pinong mahahabang binti. Pagkatapos, sinabi niya kay Ming Nooran sa tabi niya, "Hayaan mo siyang tulungan tayong mag-apply ng gamot. Kung hindi, hindi niya tayo tuturuan ng leksyon." Hindi siya kumatok sa pinto nang pumasok siya at puno ng pag-iisip ang kanyang isip. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sumulyap sa binti ng dalawang babae at lunukan ang lalamunan nito.
Ito ba ay isang parusa? Marahil ito ay isang blessing in disguise para sa mga lalaki. Hehe. Gayunpaman, nagpanggap pa rin si Alex Dixon na ayaw. Naglakad siya papunta sa bedside at tumingkayad. Sabi niya na may mapait na mukha, asawa, tinatanggap ko ang parusang ito. I want to see if you dare to think about it ulit next time. Pagkatapos magsalita ni Jane Lewis, itinaas niya ang kanyang binti at inilagay ito sa ilalim ng mga mata ni Alex Dixon. Pagkatapos ay nagutos siya, "Nooran, ilagay mo rin ang iyong paa sa kanya. Hayaan mo siyang tulungan kaming imasahe ito." Kabanata 524. Namula si Ming Nooran. Medyo nahihiya siya, ngunit hindi niya kinaya ang paghila ni Jane Lewis at maingat na idiniin ang bathrobe para iunat ang mahahabang binti. Isang mabangong hangin ang umihip. Kumukulo ang dugo ni Alex Dixon at muntik na siyang mag-nosebleed. Apat na mahaba at payat na paa ng Jade ang umabot sa ilalim ng kanyang mga talukap. Lahat sila ay mataas ang kalidad na magagandang binti. Ito ay simpleng nakalulugod sa mata. "I'll give you some white medicine. Bawal kang magparaya." Inilagay ni Jane Lewis ang puting gamot sa kanyang mga kamay at buong pagmamalaki na sinabi, "Alex Dixon, ikaw ang direktor ng National Clinic. Kung minamasahe mo ang aming sakit, hindi kita mapapatawad." Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan at napaangat ang kanyang diwa. Pumunta ang mga kamay niya sa hita ng dalawang dalaga. Hindi, ito ay isang pile. Sa orihinal, hindi niya kailangang kuskusin ang ganitong uri ng maliit na sugat. Kailangan lang niyang gamitin ang kanyang mga daliri bilang karayom para gumaling ito. Pero dahil pinamassage siya ng asawa niya at ayaw niyang lumundag, kaya lang niya sundin ang utos niya. Ipinatong ni Alex Dixon ang kanyang malaking palad sa binti ng dalawang babae at hindi nagmamadaling minasahe ang lugar kung saan naroon ang mga pasa. Sinamantala niya ang pagkakataong I-enjoy ang magagandang tanawin sa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang palad, isang mahinang enerhiya ang tumagos sa kanyang mga binti. Bakas sa mukha ni Jane Lewis ang nakalalasing na ekspresyon at komportableng singsing na pinaikit ni Ming Nooran ang kanyang mga mata. Sigurado, hindi naman masakit at komportable ang buong katawan niya. Si Alex Dixon ay nagbago ng isa pang massage technique at lihim na tinulungan ang dalawang batang babae na hilain ang kanilang mga kalamnan at buto at i-regulate ang chi at dugo sa kanilang katawan. Biglang naramdaman ni Jane Lewis na namamanhid ang buong katawan niya, para siyang nababad sa mainit na bukal. Napaka-komportable na ayaw niyang gumalaw at nagsimulang umungol. Si Ming Nooran ay nakahiga din sa kama at ang kanyang buong katawan ay parang ulap na nakasakay sa hamog. Parang nalinas lahat ng dumi sa katawan niya at hindi mapapantayan ang pagkaluwag ng katawan niya. Hindi na masakit ang mga sugat sa kanyang mga binti. Hindi niya inaasahan na tutulungan talaga siya ni Alex Dixon sa pagmasahe ng kanyang mga binti. Sa sobrang tuwa niya ay bumili ng tibok ng puso niya. Ang kanyang katawan at isip ay walang pakialam at hindi niya maiwasang gumawa ng mga komportableng tunog. Saglit na nagmamasahe si Alex Dixon at patuloy na umuungol sa dalawang dalaga. Hindi na niya kinaya kaya kailangan na niyang bumitaw. "Sige, matulog ka na. Magpahinga ka na naman. Magiging maayos din ang lahat bukas." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Naramdaman ni Jane Lewis na kasing gone ng lunok. Nang makita niyang nawala na rin ang pasa sa kanyang tuhod, nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso nang makita niyang lumabas siya ng silid ni Alex Dixon. Hindi rin tumibok ang puso ni Ming Nooran at namula ang mukha sa kahihiyan. Upang mapagtakpan, mabilis siyang tumalikod at nagkunwaring natutulog. Ngayon pa lang nang gamutin ni Alex Dixon ang mga pasa sa binti, may kakaiba talaga siyang naramdaman sa buong katawan. Ayaw niyang mapansin ito ni Jane Lewis. Ang mga sugat ng dalawang batang babae ay gumaling, ngunit si Alex Dixon ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan ng gabing iyon. Mahaba ang gabi, at mahirap matulog mag-isa. Ito ay pagpapahirap. Kinaumagahan, maagang nagising si Alex Dixon at sinamahan si Jane Lewis para hanapin si Wu Wei para pumirma sa kontrata. Dahil kailangan niyang pumirma ng kontrata sa kanyang asawa, wala siyang panahon para sunduin si Boldy. Tumawag siya at pinapunta si Boldy mag-isa.
Sa sandaling matanggap ng kalbo ang tawag ay agad siyang sumigaw. Master, huwag mo akong sunduin. Huwag mo akong pagurin, dumating ang kapatid kong si Shanji para sunduin ako. Guess what? Sabi ng batang ito, may nag-hire daw sa kanya para bugbugin ka. If asterisk at King slapped him on the floor on the spot, karapat dapat ba itong banggitin ang pangalan mo? May gustong manakit sa akin. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Mabilis na sinabi ng kalbo, ito ay isang mahabang kwento. Tuldok, tuldok, tuldok. Nang marinig ni Alex Dixon ang sinabi ng kalbo, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya inaasahan na may gagamit pa pala ng ganoon kababang paraan para harapin siya. Sa kanyang palagay, parang laro lang ito ng bata. Masiglang sinabi ng kalbo, Guro, bakit hindi ko itali si Shanji at kalad ka rin siya rito para humingi ng tawad sa iyo? Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon at sinabing, hayaan mo siyang gawin ang plano. Sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ano ang gagawin. Pagkasabi noon ay tahimik niyang ibinaba ang telepono, lumabas ng villa, at sumakay sa kotse. Nagmaneho siya para hanapin si Wu Wei. Si Wu Wei ay nanatili sa Sheraton Hotel. Si Jane Lee West ay napakaingat at hindi pumunta sa kanyang silid. Sa halip, inayos niyang makipagkita sa kanya sa meeting room ng hotel at pinag-usapan ang tungkol sa kontrata kay Wu Wei. Inakala ni Jane Lee West na tatanggihan siya ni Wu Wei o hindi pipirma sa kontrata, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Wu Wei nang napakabilis at madaling pumayag. Medyo nagulat ito kay Jane Lee West. Masyado kaya siyang nag-iisip. Si Alex Dixon, na naupo sa tabi niya, ay naka-cross-arm at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang sinabi. Pinakalma ni Jane Lee West ang kanyang bantay. Habang si Wu Wei ay nasa telepono, sinabi niya sa mahinang boses, huwag ka bang maniwala kay Wu Wei. Ang Wu Corporation ng Yang City ay maraming asset. Wala itong 160 milyon. At narinig ko na ang direktor na yon. Si Wu ay isang tao rin sa kanyang salita sa industriya ng real estate. Paano siya tumalikod sa account? Umiti si Alex Dixon at sinabing, sa tingin ko sa industriya ng konstruksyon ni Wu Wei ay isang pag-aaksaya ng talento. Dapat siyang kumilos bilang isang Oscar. Ang pamilya Wu ay may isang sangay na kumpanya sa Jinling. Nasa likod ito ng hotel ni Wu Wei. Pumunta doon ang grupo para pumirma sa kontrata. Napangiti si Wu Wei. Bagamat natalo siya kahapon, walang bahid ng sama ng loob sa mukha niya. Matikas niyang pinindot ang elevator at niyaya si Jane Lee West sa elevator. Nakangiti niyang sabi, Miss Lee West, tutulungan kitang kunin ang bag. Hindi na kailangan. Bago matapos magsalita si Jane Lee West, natural na natanggap ni Wu Wei ang kanyang handbag. Umiti ito sa kanya at gumawa ng mapang eniayang kilo. Ayaw ni Jane Lee West na bigyan siya ng mukha, kaya nakapasok na lang siya sa elevator. Nang papasok na si Alex Dixon, sumulpat si Wu Wei sa harapan niya at pumasok. Sinulyapan ni Alex Dixon si Wu Wei na may pang-aalipusta, lumakad papunta sa elevator, at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Gusto pa rin ng batang ito na maging matulungin sa kanyang asawa. Siya ang lehitimong asawa ni Jane Lee West. Kung gusto mong magdala ng mga bag, pagkatapos ay dalhin ang mga ito. Maginhawa para sa kanya at sa kanyang asawa ang magkahawak kamay. Nakita ni Wu Wei si Alex Dixon na hawak ang kamay ni Jane Lee West at tumigas ang ngiti nito. Half galit siya sa puso niya. Ang batang ito, sino ang nagbigay sa kanya ng mukha para talagang tretuin siya bilang isang maliit na kapatid na may dalang bag? Nanigas ang mukha ni Wu Wei, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng kalupitan. Hahayaan niya muna itong si Dixon na maging mayabang sa loob ng ilang minuto, at pagkatapos ay kailangan niyang bayaran ang presyo. Pagkalabas ng hotel, dinala ni Wu Wei ang dalawa sa opisina. Hinawakan ni Jane Lee West ang kamay ni Alex Dixon at sinundan si Wu Wei sa isang eskinita sa likod ng hotel. Hindi niya maiwasang mapangiti sa mukha niya. Boss Wu, ito ba talaga ang paraan? Ang eskinita sa harap nila ay sira-sira, at walang kahit isang tao doon. Umiti si Wu Wei at sinabing, ito ay isang shortcut. Kung liliko tayo sa gilid, aabuti ng mga 20 minuto. 3 minuto na lang tayo doon.
Parang ganito iyan. Tumango si Jane Lewis at walang pag-aalinlangan na naglakad. Sa tabi ni Alex Dixon, hindi siya natakot. Habang naglalakad ang grupo sa gitna ng eskinita, may ilang malalakas na lalaki ang biglang sumulpot sa kalsada sa harapan nila. Ang ilan ay nakasandal sa sirang pader para manigarilyo, ang ilan ay tumingkayad sa gilid ng kalsada, nakatitig sa kanila ng may masamang ngiti. Nang makita silang lumakad, sabay-sabay na tumayo ang mga malalakas na lalaki na ito at sabay-sabay na tumingin sa grupo ng mga tao. Medyo natakot si Jane Lewis at sinabing, "Tara na." Nang matapos siyang magsalita ay may narinig siyang yabag sa likuran niya. Napalingon si Jane Lewis at agad na namutla ang mukha. Hindi alam kung kailan, ngunit isang dosenang malalakas na lalaki ang lumitaw sa kanyang likuran. May hawak silang mga patpat at bakal na tubo at hinaranggan ang landas na kanilang pinanggalingan. Isang matipunong lalaki na may ulo ng isang lalaking manok ay hubad ang dibdib, na may tato ng Asher Dragon sa kanyang itaas na braso. Malamig siyang ngumisi sa kanila, nakakatakot ang itsura. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang kalbo at mabangis na lalaki na may kumikinang na pakwan na kutsilyo sa kanyang balikat. Isang tingin at masasabi mong isa siyang walang awa na karakter. Kabanata 525. Alam ni Jane Lewis na may mali at agad niyang kinuha ang kanyang handbag. Gusto mo ng pera? Sabihin mo sa akin ang isang numero at ibibigay ko sa iyo. Mukhang mga gangster ang grupong ito ng mga tao. Sa karamihan, magnanakaw sila ng pera para makapag-online. Nagplano si Jane Lewis na gumastos ng pera upang maalis ang sakuna. Hanggat ligtas siya, mabuti ito. Ngunit nang malapit na niyang ilabas ang pera, itinulak ni Wu Wei ang kanyang kamay kasama ang bag at sinabi sa malalim na boses, "Ayos lang, Jane. Ako na ang bahala." Ngunit, bago magsalita si Jane Lewis, humakbang pasulong si Wu Wei at sinigawan sila. "Anong gusto mong gawin? Lumapit ka sa akin kung may gusto kang gawin. Huwag mong takutin yung babae. Boss Wu, mag-ingat ka." Naantig si Jane Lewis. Pagkatapos kahapon, nagkaroon siya ng masamang impresyon kay Wu Wei. Hindi niya inasahan na si Wu Wei ay napakabuti. Nang makita ang mga luha ng pasasalamat ni Jane Lewis, napamura si Wu Wei sa kanyang puso. Ang mga babae ay bobo. Magpapasalamat sila kung sila ay pinagsisinungalingan. Sa katunayan, ang mga gangster na ito ang lahat ng mga taong hinahanap niya. Sa orihinal, dinala ni Wu Wei ang mga gangster na ito dito. Gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa club at ipahiya si Alex Dixon. Pagkatapos, lalabas siya at bugbugin si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Alex Dixon ang kanyang kakayahan sa football para bugbugin siya at mabayaran pa siya ng malaking halaga ng pera. Walang pagpipilian si Wu Wei kundi ang tumakas sa isang malungkot na kalagayan at baguhin ang kanyang plano. Binalak niyang gumanap bilang isang hero saving the beauty ngayon. Gusto niyang magkaroon ng magandang impresyon si Jane Lewis sa kanya at madama niya rin ito. Sa mabait na personalidad ni Jane Lewis, paano niya ito hahayaan, ang tagapagligtas, na pumirma ng kontrata na magpapalugi sa kanya? Kasabay nito, maipapakita rin niya ang kanyang kapangyarihan, na nagpapakita kay Alex Dixon na at duwag. 3 ibon na may isang bato. Niyanig ni Wu Wei ang kanyang kapangyarihan at prestihiyo, at lihim na sinulyapan ang iilang mga hudlom na ito. Kahapon, partikular niyang inutusan si Shanji na humanap ng ilang pang mabangis na mukhang tao para gawing mas kagulat-gulat ang kanyang hero saving the damsel in distress. Marahil kapag namove na si Jane Lewis, hindi lang niya kakanselahin ang kontrata, baka magkusa pa siya na ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Ang kalbo sa harap niya ay may mabangis na tingin sa kanyang mukha, na labis na ikinasiya ni Wu Wei. Naisip niya na alam talaga ni Shanji kung paano gawin ang mga bagay. Lumakad pasulong si Wu Wei at sadyang sinigawan ang kalbo, "Ano ang gusto mong gawin, mawala ka?" Isang peking ngiti ang ginawa ng kalbo at sinabing may sigarilyo sa bibig, "Kuya, nakasakit ka ng bulag sa mga tao. Siyempre nandito kami para bugbugin ka." "Oo, napagkamalan mo akong ibang tao." Natigilan si Wu Wei at pinandilatan si Shanji. Paanong hindi magkatugma ang linyang ito? Ayon sa sinabi niya kay Shanji, isa itong grupo ng mga punk na humaharang at nang aasar kay Jane Lewis.
Siguradong paprotektahan ni Alex Dixon ang kanyang asawa at pagkatapos ay isang grupo ng mga punk ang susugod at bugbugin siya. Nang muntik nang mabugbog si Alex Dixon, hahakbang siya at bubugbugin ang isang grupo ng mga hoodlums. Siya ay magiging isang bayani na nagel iligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Pero ang tanggang kalbo na ito, bakit sa oras na dumating siya? Bahagyang nadismaya ang ekspresyon ni Wu Wei, at sinabi niya kay Shanji, isipin mo ang iyong mga tao, malamang na nagkamali ka, tama ba? Mariing tumawa si Shanji. Hinawakan niya ang kutsilyo at sinabing, kalbo, nagkamali ka. Noon lang inangat ng kalbo ang ulo at tuyong ngumiti kay Jane Lewis. Itong kagandahan, asawa mo ang gwapong katabi niya. Ayo, mukha ka talagang talent. Nakakabilib, match made in heaven talaga kayong dalawa, match made in heaven. Ang swerte mo talaga makakahanap ka ng ganyang gwapong asawa. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang grupo ng mga hoodlum ang nagsimulang purihin sina Jane Lewis at Alex Dixon. Sok-sok, mukhang dakilang bayani ang gwapong ito. Amazing. Kuya, ang ganda talaga ni Hipag. Ang ganda niyong dalawa para maging bida, perfect match. Stop drooling. Para siyang bida sa unang tingin. Hindi mo man lang deserve na magdala ng sapatos para sa gwapong ito. Napatulala si Wu Wei nang marinig niya yon. Hindi siya nakaimik. Nandito ba siya para makipag-away? Bakit parang isang grupo ng mga tao ang nag-aagawan para purihin sina Alex Dixon at Jane Lewis? Si Wu Wei ay galit at nagmura sa kanyang puso. Hindi na siya dapat nakahanap ng hooligan na hindi man lang nakatapos ng elementarya. Siya ay napakababa sa edukasyon na hindi niya alam kung paano pukawin ang mga ito. Walang pagpipilian si Wu Wei kundi pilitin ang kanyang pagpasok sa plano. Sabi niya, Alex Dixon, haharapin ko ang kalbong ito. Protektahan mo si Jane at huwag mong hayaang makalapit ang mga hoodlum na ito. Sa anumang kaso, hanggat siya ay gumawa ng isang hakbang, ang Dixon guy na ito ay tiyak na bagbog sa kamatayan. Sa hindi malamang pagkakataon, pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Alex Dixon at maluwag na sinabi, Boss Wu, dahil lilipat ka na, bakit hindi mo siya inaasahan ng mag-isa? Ano ba kasi? Galit na galit si Wu Wei na halos magmura siya sa mismong lugar. Hinihiling sa kanya na harapin ang mga gangster na ito ng mag-isa. Ang lakas talaga ng loob nitong si Dixon na ito ay sabihin ng malakas. Takot na takot siya. Gayunpaman, naisip ito ni Wu Wei. Anyway, nakipagsabuatan na siya sa mga hoodlum na ito. Nagkataon na nakita ni Jane Lewis kung sino ang bida at sino ang duwag. Sumimangot din si Jane Lewis at sinabing, Alex, napakaraming tao ang kayang harapin ni Boss Wu. Natatakot ako na hindi niya sila matatalo. It don't matter. Makapangyarihan si Boss Wu. Umiti si Alex Dixon at hinawakan ang braso nito. Tumikim si Wu Wei sa kanyang puso at sadyang sinabi kay Jane Lewis, Jane, huwag kang mag-alala. Ilang taon na akong nag-practice ng martial arts. Siguradong paprotektahan kita. Hindi siya tulad ng ilang duwag na maghuhulog ng bola sa ang kritikal na sandali. Alex Dixon, kung natatakot ka sa kamatayan, huwag mo akong harapin ng mag-isa. Pagkasabi niyon ay sinadya niyang sumulyap kay Alex Dixon na may masamang tingin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod sa grupo ng mga hoodlums. Bakas sa mukha ni Wu Wei ang kasiyahan. Oras na para ipaalam kay Jane Lewis kung sino ang bayani. Itinaas ni Wu Wei ang kanyang kanang kamay at nagpadala ng magandang suntok sa kawit sa mukha ng kalbo. Napahawak si Alex Dixon sa baba at tumango na parang seryoso. Hindi ko inaasahan na ang postura ni Wu Wei sa boxing ay magiging tumpak. Umisi si Wu Wei sa kanyang puso. Siyempre, para maging bida sa harap ni Jane Lewis, buong gabi niyang pinanood ang boxing kagabi. Bang! Naghagis ng suntok si Wu Wei at sasabog na sana ang ilong ng kalbo, dahilan para mamulaklak ang mukha nito. Ayon sa plano, ang suntok na ito ay hindi ng 100,000 yuan. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang suntok sa kalbo, biglang nakaramdam ng kirot si Wu Wei sa kanyang kamao. Ang suntok na itinapon ay talagang hinarang ng kalbo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa kalbo. Sabi ng kalbo na may peking ngiti,
Gusto mo ba akong bugbugin itong three-legged cat skill mo? Sa susunod mong buhay. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang sumuntok. Isang magandang upwards hook punch ang dumapo sa mukha ni Wu Wei. Si Wu Wei ay nagpakawala ng malungkot na sigaw, at nagsimulang dumuyugo ang kanyang ilong. Tinakpan niya ang dumudugo niyang mukha at sumanghap ng malamig na hangin. Kumuha pa ng napkin ang kalbo at pinunasan ang kamao. He sneered, "Silly dog, kung may kakayahan ka, then touch a hair of mine." Tinakpan ni Wu Wei ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Dahil sa suntok na ito, umiling ang ulo niya, at sumakit ang putol na tulay ng ilong niya. Sa sobrang galit niya ay sumigaw siya ng pag-alit, "Bulag ka ba? Buksan mo ang iyong mga mata ng aso at tingnan mong malinaw. Sino ang taong dapat mong saktan? Hehe, Boss Wu, binubugbog ka ng magkapatid." Lumakad si Shanji na may malamig na ngiti at sinipa ang ulo ni Wu Wei. Napasigaw si Wu Wei sa sakit. "RUF asterisk it's king crazy. Go and beat Alex Dixon up. Hindi ako si Alex Dixon." Abangan ang susunod na kabanata.